Yan, ang dami na nag-one. Thank you very much po no sa lahat ng mga nag-respond no sa ating ah, readiness no with this Zoom. Okay, meeting natin our millionaire mentorship no under of course no Team Victory no. Sa mga first time po no na ano na nakita po ako. Meron ba dito first time ako nakita? Okay. Yung mga ngayon lang ako nakita, ngayon lang ako maririnig. Pwede ko bang malaman kung sino-sino yung mga yan? Okay. Sabihin mo nga, I am. Okay. Type nga tayo dyan, I am. Sa mga first time ako maririnig, first time ako makikita, paki type lang po I am. Marami pa lang hindi nakakakita at nakakakilala sa akin, no? Yung mga first timer. Ayan, grabe. Okay? Yung mga first timer, okay yan, no? At least, okay? May madidinig kayong bago, no? Ang dami, oh. We have here Gian Crisel, no? Nandito rin si Marilu. Ayan, Mentor Roan, first time. Mentor Satur, Mentor Sadi, Mentor Vilma, Mentor Arlene, Mentor Rex. Okay? Then Mentor Lourdes, Mentor Jimmy, Mentor Edgardo, ayan, Mentor Ruel, Mentor Jerry, Mentor Lay, Mentor Beth, Mentor Rowena. Wow, ang dami Marami marami talaga yung yung hindi talaga ako kakilala. First time ako maririnig, no? At least, okay? Kung first time nyo man ngayon, no, at least meron kayong madinig na bago rin, no? And at the same time, I'm just here to no, to literally share what I have, no? Share kung ano man po yung natutunan ko no in this industry, and it might help you no sa ano natin no sa ginagawa nating negosyo no. Again, background ko po katulad din sinabi ni Mentor Ian, I'm a former teacher, okay? Teacher by profession, okay? And ano po ako no, na-invite po ako sa network marketing way back 2008, no? So 2008 ako nag-start sa network marketing. Currently, kung susumahin mo yan, 2025 na ngayon, no? Just do the numbers, no? Pero gano'n na po ang katagal in the industry, and I really love network marketing, no? Kahit na may nagnenegosyo ko, binabalikan ko pa rin talaga no ang network marketing kasi I believe, okay, hindi lang to just for us no para kumita, magbago yung buhay, okay? But again no, ang network marketing is a tool no para marami tayong mabagong buhay. Sabi nga sa akin ni Press AM no, in any industry and in any business that you will okay, engage with no, iba talaga ang nagiging impact ng network marketing. Why? It's because, okay, hindi lang ikaw yung nakikinabang. Maraming tao under the organization, under the team, under the company. Okay? Yung nakikinabang in this kind of industry. No? Hindi lang ikaw. Kasi pag nagnegosyo ka, ang thinking mo lang, paano ka kumita, paano ka yumaman. No? So, yung mga empleyado mo, technically, hindi naman magiging kasing yaman katulad mo, no? So, unlike in this kind of business that we have, no? Ikaw pwede kang umasenso, pero marami ka rin pwedeng ipasensong tao. Okay? Ganun po kaganda yung network marketing. Kaya kami, we really love this industry and we really love okay, sharing things, no? Para dun, lalo-lalo na yung mga bago, yung mga first time na mga magi engage in this kind of business, no? Technically ano kami no, we're really eager no to share what we have no dun sa mga tao na talagang willing rin no na matuto rin no in this kind of leadership no, and this kind of mentorship that we have no. So yan, without further ado, dahil ready ng lahat no, okay, sisimulan ko na po no. Again, I'm part no ng I Am Worldwide. Ang nag-direct po sa akin katulad kay Mentor TJ si Press AM no. And I've been doing I Am Worldwide since 2019 pa no. So ang maganda po dito literally ay marami na po tayong nakuha no na magagandang bagay sa I Am Worldwide, and at the same time marami na rin po tayong natulungan no. So anyway, okay, actually yung training po ngayon or yung ibabagsak ko po ngayon no, ano to, this is my first time no. Actually nagbigay ng topic kahapon si Mentor Kat.
nagbigay siya and then nung nabigay niya po no yung topic no, ginawa ko lang rin po no yung slides kanina lang no. So basically this is the first time I'll be giving this training no, this mentoring, okay? And first time rin po kayo makaka hands-on about this idea and learnings na i-share ko po sa inyo. But maybe some of you medyo alam na yung mga sasabihin ko. But again, okay, this is all about what we call, okay, the importance of having a goal, no? Importance of having a goal, no? Yan po yung pinaka-topic natin for this evening, no? So, gaano ba kaimportante talaga yung goals, no? Or having a goal, no? Or setting goals, no? So, basically, this is very important, no? Lalong-lalo na nasa field ka ng network marketing, nasa field ka, okay? Ng ano no, ng building people, no? Building, okay, your network, no? So kailangan maintindihan mo that setting goals are really important in the field na pinili po natin, no? Kasi pag hindi ka nagse-set ng goal, basically pwede mo naman balikan no yung ginagawa mo na lang originally na wala ka dito sa IM Worldwide kasi, okay, maybe on that field no hindi mo kailangan gawin to. But in the field that we choose no sa IM Worldwide, it's really important for us to come up with, okay, having a goal or setting a goal, no? Kasi pagka may mga goals ka dito, technically, okay, mas nagiging madali po gawin yung negosyo natin. Ang tanong ko, okay, ito po yung tanong ko, okay, sino po dito yung merong talagang mga seryosong goal, no? Mag-type nga tayo ng 2 kung seryoso ka talaga at meron ka talagang seryosong goal dito po sa ginagawa natin. Ayan, no? Ayan, thank you very much, Carl, Catherine, ayan, no? Okay. We have Vilma, JM, no? We have Sadi, Men's Catherine Amar, no? Men's Eileen, okay? Men's Sheila, okay? Men's Melanie, ayan, Mentor Gian, Weng, Edgardo, Fe, okay? Jimmy, ayan, Christopher, Wena, no? Ayan, thank you very much sa mga response sa mga merong seryosong goal, no? At the same time, meron talagang gustong maabot. It simply tells, no, na talagang seryoso ka na makuha yung mga goals na yan sa ginagawa nating negosyo. Ngayon, the question again, no, that our topic, okay, the importance of having a goal. Ano ba talaga yung importance yan? Ba't kailangan tayo mag-goal? Ba't kailangan tayo mag-set ng mga goals natin? Okay? Ano ba yung importansya niyan, no? Basically, baka ano ka no na nawiwirduhan ka if you're first time doing network marketing. Ba't ba kailangan may goal? Ba't ba kailangan hindi ba pwedeng tatawin na lang yan, invite na lang tayo, alam mo 'yon? Okay? O kaya attend na lang tayo ng training kasi yun lang naman yung kailangan, 'di ba? Kailangan matutunan mo lang lahat ng bagay, okay? Then apply mo lang siya. Pero bakit kailangan may mga goal pa? Pwede bang wala na lang, no? So, actually, okay, that separate us no from the normal people outside. Okay? Yung tayo as network marketers, no, yan po yung nagse-separate sa atin sa mga normal na tao. Kasi sa labas po, ang normal na tao, they don't literally set goals. Okay? They don't literally set goals. Ang ginagawa ng mga tao outside of what we have right now, no, it's talagang go with the flow. Okay? Yung gigising ng umaga, papasok, uuwi, and then afterwards, matutulog, kinabukasan gigising ng maaga ulit, papasok sa trabaho, uuwi, matutulog, paikot-ikot lang siya. Okay? Okay na yon kasi may sweldo naman, kinsenas katapusan. Okay? Pwede ka rin ma-promote, sipagan mo lang, alam mo yon. So basically, having that goal, okay, sa outside world, parang parang hindi siya ganoon kaimportante. Okay? Kasi ano bang i-goal mo pagka nag-work ka lang ordinary? Okay? Mapatalsik mo yung boss mo, ikaw yung pumalit, di ba? Parang it's really impossible outside. Okay? O kaya naman ano bang goal mo pag nag-work ka, yung tipong tumaas yung sweldo mo, how will you do it, no? Hindi mo naman control yung pagtaas ng sweldo mo. Definitely the people, okay, on the upper level na nasa iyo, no? Okay? Yun yung magde-decide. So kumbaga, why set that goal pero hindi mo naman kayang, okay, or hindi mo naman control no yung mga bagay-bagay, no? Kaya ang maganda dito in what we have, no,
you are taking control, no, of what you really want in life. Okay? Ang maganda, walang maglilimit sa iyo kundi ikaw lang. Hindi pwedeng sabihin ng mentor mo, no, ikaw Catherine, mentor Catherine mo. So hanggang dito lang yung goal mo. O, hindi pwedeng ganoon, no? O, ikaw mentor sa tour. Ikaw, ito lang yung dapat maabot mo. Hindi ka pwede lumagpas. Walang ganon, no? So, technically, ang nagseset ng limit with the goals is tayo talaga. Okay? That's why importante po na talagang alam mo, no, kung paano mag-set talaga ng goals. And ano ba yung magiging benefit mo, no, or magiging benefit natin if ikaw mismo alam mo yung mga benefits ng having goal. Kasi kung alam mo tong mga benefit, yung mga i-discuss ko ngayon, ay basically, no, life will become smooth in attaining that. Okay? Kasi pag hindi mo alam yung mga babanggitin ko ngayon, minsan kahit parang ano lang, no, goal-goalan ika nga nila, no? Meron ba kayong kakilalang gano'n na oh, ito goal ko ha, ito yung kukunin ko. Pero wala rin naman. You know why? Hindi naman niya tinatrabaho. You know why? Kasi hindi niya alam ang importance of setting a goal. Okay? Magkaiba po kasi yung totoong goal at yung goal-goalan lang. Okay? Magkaiba yon. Ang difference niya, it's you know the importance of setting goals. Okay? Are you with me? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko mga mentors, no? Okay? So magkaiba siya eh. Maraming network marketers ang hindi kumikita, it's because they do not know the importance of having a goal. Okay? Mas marami ang hindi kumikita na networker kesa sa kumikita. Do you agree with me? Okay? Mas marami po. Okay? Again, ang difference nila, yung maraming hindi kumikita sa mga kumikita sa network marketing, it's because they know this importance of having a goal. Okay? Alam nila yung importansya nitong mga bagay na madidinig nyo ngayon. And right now, okay, I'm giving it to you para at least, no, hindi ka lang yung isa sa mga goal-goalan, no, in the business that we're into. Okay? Kailangan you separate yourself from those people na talagang okay, literally gustong makuha yung goal nila. Alright? So, without further ado, okay, hindi ko na papatagalin, no? Dahil ready na tayo, okay? Number one thing, I have only 6 points, no, about this one, no? 6 points lang ang ipapakita kong importance of having a goal, and basically I'll discuss it one by one, no? The first one, mga mentors, no? First, okay, it's setting goals gives us direction and focus. Pag nagsiset ka ng goal, okay, nabibigyan tayo niya ng direction. And at the same time, nagkakaroon tayo ng tinatawag na focus on something that we really want in life. Okay? Yung something na talagang gusto mong makuha. Okay? Kasi maraming tao, pag hindi ka nagsiset ng goal, blurred lahat. Gusto mo ito. Napakalawak ng gusto mo mangyari. Okay? Take note of this. When you say goal, it must be specific. Alam mo dapat, okay, kung ano yung gusto mo. And this goals gives us direction. Okay? Magkakaroon tayo ng direction dito, no? So basically, okay, ito yung gusto ko maintindihan nyo dito, no? When we talk about direction and focus, no, goals provide a clear path. Okay? Nabibigyan niya tayo ng clear path, no? And natutulungan niya tayo to prioritize tasks, ensuring that efforts are directed toward a meaningful outcome. Okay? So when we talk about clear path, okay, ano bang ibig sabihin niyan mga mentors, no? Pag meron tayong goals, it serves as a roadmap for the decisions that we make. Okay? So, pagka ikaw meron kang totoong goal at nagseset ka ng goal, yan ay yung magiging ano mo, okay? Roadmap mo. If you're familiar, no, sino na po dito yung nakapunta ng mga Universal Studios, nakapunta ka na ng ano no ng Disneyland, no? Merong mapa na binibigay, tama ba? Okay? Merong mapang binibigay diyan, and okay, yung mapa na yon, yun yung roadmap mo. Saan ka pupunta? Okay? Ano yung mga gusto mong sakyan na rides? Ano yung mga lugar na gusto mong ma-experience doon sa Universal Studios or sa Disneyland or sa Ocean Park, no? So basically, roadmap siya. In the business that we're into, mga mentors, no, it's the same as your goal. Okay? Nagsasearch siya as roadmap. Okay? Where are you going?
Okay? Kumbaga, alam mo na ngayon yung destination mo. Ito yung goal na to. Okay? Ang hirap kasi bumiyahe if you don't know your destination. Okay? If you don't know the destination and at the same time, ibig sabihin wala kang goal. Okay? At mahirap rin bumiyahe kung alam mo man yung destination mo, hindi mo rin alam kung ano yung daan. You will get experimental, okay, things, no, along the way. Okay? Marami kang mapupuntahang mga lugar-lugar if you do not know yung mismong daan o yung tinatawag nating roadmap. Okay? Napakaswerte natin ngayon if you're familiar with the app na Waze or Google Maps, no? Swerte natin. Nung dati wala yan, okay? Pag pupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam talaga at first time mong pupuntahan, ang daming beses mo naliligaw. Tama, mali? Okay? Di ba? Nung panahon na hindi pa uso ang Waze at ano no at yung Google Maps, okay? Talagang ang daming beses mo naliligaw. Okay? Kaya nga dati nauso pag naligaw ka, baligtarin mo daw yung damit mo. Tama? Okay? So, basically ganun siya. If you not have that goal no na sineset, okay? Basically yung roadmap, okay, nagiging blurred. Mahihirapan kang mapuntahan kagad no yung mga gusto mong mangyari. But if you set goals, technically, okay, that will serve as your roadmap. Okay? So, ito na. Okay? Ito na yung roadmap. Alam mo na rin kung nasaan ka na from your destination, from your goal na sinet mo. Okay? So, ano yung mga mangyayari sa'yo at gagawin mo pa? Okay? Simply, it's because dun sa goal na sinet mo. It will serve as a roadmap sa mga decisions na gagawin mo. Okay? So, yung mga bagay na yan o yung mga decisions na yan na gagawin mo, laging towards dun sa sinet mo na goal. Okay? Kaya nga, nagiging roadmap siya. Okay? Kaya siya nakakatulong para marating mo yung mga bagay na gusto mo talaga. Okay? So again, okay? Yan po yung isa sa mga importance, no? Okay? Nagbibigay ng clear path or roadmap, no? And next thing, no? It help to prioritize task. Okay? Yan po yung isa rin no na nagagawa po ng pagse-set ng goal. Okay? Napa-prioritize mo, okay? Or natutulungan ka to prioritize task. Okay? Ibig sabihin there's what we call focus. Okay? Type natin focus. Okay? So basically, yan yung isa sa mga bagay no when you say prioritize task no nagkakaroon tayo ng focus no in what we really want in life no. So basically, pagka naka-focus ka dun sa bagay na gusto mo, okay? Ang tendency nun it's that no mas mabilis mong mararating yung mga sineset mo or yung mga goals mo. Okay? This is really important. Take note of this one mga mentors no. Okay? You really need to know what you really want. Okay? Know what you really want. Kasi in this point of view, no, nandyan yung tinatawag nating focus. Pag alam mo sa sarili mo kung ano talaga yung gusto mo, andali mo makafocus. Pag ang mga tao, hindi niya talaga alam kung anong gusto niya, okay? Lahat ng bagay susubukan niya. Lahat ng bagay dadaanan niya because there is no focus. Mentors, sabihin mo to sa sarili mo. Kailangan alam ko kung ano talaga yung gusto ko. Right now, okay, right now, alamin mo ano ba talaga yung gusto mo. What you really want. Kasi napaka-important niyan in order for you to come up with that straight look. Story, mga mentors, no? Okay? Merong isang bata, okay? Merong isang bata, ano siya, okay? Magaling siya sa gusto niya talaga na na mag-participate sa mga ganon. Okay? So gusto niyang makilala in the field, okay, ng acting. Yun yung pinaka gusto niya. Okay? Kaya siya sumasali ng mga stage play, sumasali siya ng mga acting scenes no para dun sa school nila. It's because gusto niya talagang makilala no na isa sa magaling na umarte no or maging stage
actor, no? In time, no? So as time goes by, no, itong bata na to, lumaki siya, okay? From time to time, yun yung gusto niya. Na kahit mahirap siya, okay? Yun talaga yung pangarap niya, maging isang artista, okay? Maging isang artista, no? And dumating yung point na literally pati yung paggagawa ng script ginawa niya na or sinubukan niya na. Okay? And at some point, no, kakagawa niya ng sobrang daming script ng isang kwento para ano no, para gawing play or stage play, okay? Gawing ano no, gawing magandang performance no ng mga artista, no? Nakagawa siya ng isang masterpiece, isang storya. Okay? Since mahirap siya, yung istorya na to no, he tried selling the story. He tried selling the story, the idea, okay? And ang nangyari no, merong isang direktor ng movie, okay? Na nagustuhan yung storya niya. Okay? So, sabi sa kanya, iho, okay? Bilin ko tong story mo. Okay? Bilin ko tong story mo. 10,000. Okay? 10,000. That time, mahirap siya eh. Yung 10,000, okay, malaking bagay sa kanya yun. Okay? Kaya lang, alam mo, tinanggihan niya. Tinanggihan niya yung director. Sabi niya, hindi po pwede. Okay? Hindi po pwedeng 10,000 po yung ibayad niyo sa akin. Okay? Kasi hindi po yun yung gusto ko. Sabi niya, ano ba yung gusto mo? Okay? Sabi dun sa lalaking gumawa ng script. Sabi niya, ang gusto ko po kasi, ako yung actor dyan sa storya ko. Ako yung bida dyan. Yun yung gusto ko. Okay? Sabi nung director, hindi, hindi pwede. Hindi pwede. May plano ako dito sa storya mo eh. O sige, gawin ko ng 20,000. Okay? Sabi nung director, okay? Alam mo, sabi pa rin niya, okay? Ay, pasensya na po. Hindi ko po tatanggapin yung 20,000 nyo. Hindi ko na po ibibigay ito. Kasi ang gusto ko po, ako po yung bida dyan. Okay? Ako po yung bida dyan sa storya na yan. Nagbago isip ng director. Sige. Gandang-ganda kasi siya dun sa pinaka-storya talaga. Sabi ng director, sige, final offer, 50,000. 50,000, biling ko tong storya mo, yung script mo, okay? Ako nang bahala. Kasi meron na siyang target kung sino yung magiging bida. 50,000. Okay? Imaginein mo naghihirap ka, may nag-offer sa yung 50,000. This is US dollars. Okay? 50,000. Okay? Bibigyan na siya instantly. Kaya niya nang baguhin yung buhay niya. Okay? Pwede na siya magsimula. Okay? Pero, alam mo sabi niya, nung lalaki, sabi niya, direct. Hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi tayo nagkakaintindihan. Ang sabi ko, bigay ko tong script sa'yo, okay? Ako ang gaganap na bida. Hindi ko kailangan yung 50,000 mo. Basta ako bida, kahit magkano ibayad mo sa akin, okay lang. Basta ako bida. Imagine that, tinanggihan yung 50,000. Okay? Napakalaking halaga na nun sa estado ng buhay niya kasi mahirap lang siya eh. Okay? Parang siya eh, parang nasa squatter minsan sa labas pa siya ng bahay nila natutulog. Alam mo 'yon, kumbaga wala siya makain paminsan-minsan, no? So pero dahil ang pangarap niya, ano ulit pangarap niya? Ang pangarap niya maging artista. Ang pangarap niya talaga makilala sa pag-arte. That's the goal. Okay? Yun yung pinakagusto niya. So hindi niya aalisin yung bagay na gusto niya kasi alam na alam niya sa sarili niya ano ang gusto niya. Alam mo, wala na nagawa yung director. O sige, ikaw na nga. Bayaran lang kita 5K. 5K. Okay, binayaran siya 5K. O ikaw na maging artista diyan. Siyempre alam niya yung story, ano yung mangyayari, no? So, sige 5K. Para lang maganda kasi yung storya mo kahit di ka kilalang o sinubukan. Okay, nag-shooting sila. Okay? Maganda naman yung kinalabasan. Alam mo, pinalabas yung movie.
Nung pinalabas yung movie, grabe. Blockbuster. Ngayon, alam mo ba kung ano yung movie na yon? This is a true to life story. Alam mo kung anong movie na yon? Okay? Ang movie na yon ay walang iba kundi. Meron bang makakahula dito? Anong movie yan? Okay? Ayan. Meron bang makakahula dito? Yun. Grabe. Ang lupit ni Carl, no? Ang movie na yan is Rocky Balboa. Okay? Familiar kayo doon? Yung boksingero, sino? Si? None other than si Sylvester Stallone. Ayan. Yan po yung ano na yan. Yung movie na yan, no? Hindi pa yung Rambo, Men's Alma, no? Rocky, okay? Rocky Balboa, yung boksingero, okay? Si Sylvester Stallone. That time, walang pangalan si Sylvester Stallone. Okay? Not until napanganak po yung Rocky. Okay? Nung pinanganak yung Rocky, blockbuster siya. Alam mo, nagkaroon ng Rocky 2, Rocky 3, hanggang sa yan, lumabas na yung Rambo. Nakilala na talaga si Sylvester Stallone. What's the point, mga mentors? Okay? Ang bottom line, alam ni Sylvester Stallone ano talaga yung gusto niya sa buhay. Okay? Alam niya, ang gusto niya mangyari, maging sikat na artista. Ngayon, it paid everything sa buhay niya. Pag alam na alam mo kung ano yung gusto mo sa buhay, technically, okay, walang pwedeng pumigil sa iyo kundi ikaw lang. Pero pag alam mo, ito talaga yung gusto ko, work on it all day, work in it the rest of your life. Sigurado ako makukuha at makukuha mo yan. Alright? So, ladies and gentlemen, okay, kailangan natin ang tinatawag na focus, no? Pagdating dun sa mga bagay, no, na ginugol natin. Kasi pag nag-set tayo ng goal, makaka-focus tayo ngayon. Okay? We will know what we really want sa buhay natin. Sa negosyong ginagawa natin sa IM Worldwide, you need to set goals. Kasi yan yung magiging roadmap mo, yan rin yung magiging standpoint ng focus mo. Saan ka papunta talaga? That's why direction, okay? Direction and focus is one thing para, okay, sa ano natin, sa importance ng pagse-set ng goal. No, that's number 1. I hope everybody's learning, no? Okay, I hope everybody's learning. Kung natuto nga tayo, no? Mag-type nga tayo ng 3 kung natuto tayo ng mga mentors. Yan, type tayo ng 3 kung natuto tayo. Ayan, gabi. Ang bilis ng mga iba, no? Active talaga. Okay? So, we have the first one, no? Again, sense of direction and nagkakaroon tayo ng focus. That's why kailangan talaga natin mag-set ng goals, mga mentors, no? So, sabihin mo yan at gawin mo yan mamaya, no? Sa sarili mo, okay? Kailangan, alam ko na ngayon, no? I need to be specific. Ano talagang gusto ko mangyari sa IM business ko. Okay? So, para magkaroon ka ng sense of direction or roadmap dito sa negosyo natin and at the same time, a focus thing, no? Para lahat ng actions mo, lahat ng energy mo dun papunta. Okay? No matter what, alam na alam mo dapat kung anong gusto mo. Alright? So, number 2, second thing, no? Ano bang second importance ng pagse-set ng goal, no? Setting goals gives us motivation, no? Gives us motivation. Pag nagse-set tayo ng goals, okay, nabibigyan tayo ng motivation, no? Literally, okay, yung tinatawag po nating motivation, no? Ano po 'yan? Okay? Basically, nai-inspire po tayo. Once meron tayong sinet na goal, it serves as a motivation para sa atin. Okay? It serves as a motivation para sa atin. Yan, no? Setting goals can inspire individuals to push their limits, stay committed, and maintain enthusiasm in their pursuit. No? Bakit mo kailangan mag-set ng goals? Kasi mapupush ka nito into your limits. At the same time, magiging committed ka. And yung enthusiasm, mamimaintain mo. I'll discuss it one by one, mga mentors, no? When we talk about motivation, no? Inspire individual to push their limits. Pag meron kang sinet na goal, yung mga bagay na minsan kahit hindi mo kaya, nagagawa mo na.
Tama ba? Pag ikaw nag-set ka ng goals, okay, alam mo ito yung gusto mong mangyari sa buhay, minsan yung mga hindi mo pa nagagawa, pwedeng magagawa mo na ngayon. Okay? Ibig sabihin, okay, nai-stretch ka. Ibig sabihin, may something na nade-develop sa'yo. It's because, no, of that goal that you set. Kasi kung wala kang goal na sinet, okay, anong use para mas stretch ka? Ay do you do the normal thing lang. Tama? Pero kung meron kang sinet na goal, example, okay, practical, okay? Kunyari gusto mong mag-diamond. Okay, gusto mong mag-diamond. Okay? Basically, kung gusto mong mag-diamond, no, kailangan palaki mo yung grupo mo. Kung dati nagtotok ka 2 beses lang, no, sa loob ng 1 linggo, pag gusto mo mag-diamond, dapat 2 beses, 3 beses, hanggang 5 beses sa loob ng 1 araw. Ibig sabihin, hindi mo naman ginagawa dati yon, pero nung nag-set ka ng goal na maging diamond, nag-iba na yung routine mo. Yung hindi mo kaya dati, kaya mo na ngayon. Dati, invite ka lang ng invite. Dahil ito na yung goal mo, gusto mo na mag-diamond, ikaw na ngayon, napilitan ka na mag-talk. Na-stretch mo yung limit mo. Are you with me? Okay? Ladies and gentlemen, ganun ang nagagawa po ng pagsiset ng goal. Yung motivation mo sa sarili mo, it's that, no? Kailangan ko makuha to. That's why nagiging, okay, ibang tao ka na. Okay? Ang tawag ko nga dito mga mentors, no? Ang tawag ko dito, abnormal. Okay? Abnormal. Sabihin mo nga, okay? Open nga tayo ng mic mga mentors lahat. Okay lang, cooperate tayo. Open tayo ng mga microphone, no? For this activity lang, open mic tayo. Ayan. Sabihin mo, I am abnormal. I am abnormal. Isa pa po, isa pa po. Okay, 1, 2, 3, go. I am abnormal. Abnormal. Wala to mga to. Joke lang. Ayan. Thank you very much sa cooperation nyo mga mentor. No? I am abnormal. Ano ba ibig sabihin ng I am abnormal? Ano ba yung abnormal? It's literally above normal. Okay? You're above normal. When you set goal, you push yourself into the limits, nagiging above normal ka. Okay? Yung normal na tao, hindi na kayang gawin yung ginagawa mo. That's why you're abnormal when you do network marketing. Lalong-lalo na when you set the right things on your mind. Okay? Na-set mo yung tamang goals, okay? Sa negosyo natin, technically, you become abnormal, no? Sa ginagawa natin. Kasi hindi na normal yung mga ginagawa mo. Na-stretch mo yung sarili mo. Okay? Napupush mo yung sarili mo to the extent na hindi mo namang ginagawa dati, ginagawa mo na. Yung kumausap ng tao, okay? Yung kumausap ng tao, dati mahihain ka. Pero ngayon, hindi ka na nahiya. Makapal na yung mukha mo. Okay? Kung dati, okay, ano ka, hindi ka naman pala meeting, no? Or pala close, no? Sa team. Okay? Hindi, mahihain ka, hindi ka masyadong nakiki-attend. Dahil may mga sinet ka na goals, technically, it's automatic na kailangan you're present in the team all the time. Okay? Yung tipong dati, hindi ka naman nagpupuyat. Pero ngayon, kahit mapuyat ka, kaka-mentoring, kaka-IBP, okay lang sa'yo. Are you with me? Why? It's because you set that goal very clear sa sarili mo. That's why it motivates you and napupush ka to your limits. Again, nagiging abnormal ka. Alright? Nagiging abnormal ka. That's one thing, no? Kaya kailangan natin mag-set ng goals, no? That motivation of, okay, to push you to your limit para maging abnormal, no? Number 2, about motivation, no? Number 2, it's you stay committed. When we talk about staying committed, no, pag nagse-set ka ng goal, nagiging committed ka lalo. Kasi pag nag-set ka ng goal, lalo na pagka dineclare mo yung goal mo, okay? Ang hirap hindi maging committed with that declaration. Why? Mapapahiya ka. Okay? That's why I encourage everyone, no, declare your goal sa mga ibang tao. Okay? I-declare mo yung goal mo. Ano ba yung goal mo? Okay? Sabihin mo sa ibang tao, sabihin mo sa mentor mo, mentor, okay?
gusto ko mag-diamond by this, itong time na to, gusto ko mag-diamond. Okay? Kung hindi ka pa sapphire, mentor, this month, magsa-sapphire na ako. Ganun, i-declare mo sa kanya. Okay? Alam mo bakit? Pag dineclare mo at sinet mo yung goal na yan at alam ng mga mentors mo yan, you can stay committed about that goal. Okay? You can stay committed with that goal. And pag committed ka with that goal, basically, talagang madali mong mararating, no? Yung mga bagay na sineset mo. Okay? Take a look at this one. Are you familiar with this guy? Derek Redmond. Familiar ba kayo dito? Okay? Derek Redmond, ano siya? He is a runner. Runner siya way back 1992 sa sa Olympics. Okay? I think Barcelona Olympics. Okay? Barcelona Olympics, runner siya. Okay? Ngayon, may magandang storya kasi dito that I want you to look at. Okay? When we talk about staying committed. Okay? So, itong tao na to, si Derek Redmond, he kept on training kasi napili siya ng country niya, okay, to represent, no, sa takbuhan. Okay? Ang pinakatatakboy niya 400 meters. 400 meters. Ibig sabihin isang bilog 'yon na na yung sa oval ng ng running, 400 meters kasi 'yon. Okay? So, he trained a lot, no? Kinondisyon niya yung sarili niya, and at the same time, hindi siya pumayag na pinili siya, okay? At hindi niya gagawin yung part niya. That's why before the 1992 Barcelona Olympics, bago siya tumakbo, he prepared himself. Okay? Kaya lang during the preparation, there are things na hindi natin inaasahan. Okay? Lahat naman ng athletes dumadaan sa ganyan, nagkaroon siya ng mga injuries, etc., etc. But again, during that day, okay, natatakbo siya. Okay? During that day, natatakbo siya, naka-condition siya. Naka-condition siya kasi binigay niya ang lahat. Committed na committed siya. Okay? Kaya lang alam mo, habang tumatakbo siya, all of a sudden, bigla na lang siyang bumagsak. Nagkaroon siya ng injury. That time. Nagkaroon siya ng injury. Hindi pa niya tapos yung 400 meters. Hindi pa niya tapos. Alam mo kung ano nangyari? Nung na-injured siya, bumagsak siya. Pagbagsak niya, isa lang ang nasa utak niya. Kailangan kong tumayo. Kailangan kong tapusin to. You know why? Wala pang athlete ang hindi nakatapos sa isang running event, lalo na sa Olympics. Ayaw niya magkaroon ng history na siya lang ang hindi nakatapos sa isang 400-meter run. Okay? Kaya ang ginawa niya, kahit injured na siya, may naputol sa kanya sa sa binti niya. Okay? I don't know kung ano 'yun. Okay? Ang hirap ng sitwasyon niya noon. Pero pinilit niyang tumayo. Iika-ika siya. Alam mo, may araw pa nung tumakbo sila. Alam mo kung ano oras siya natapos, gabi na, wala ng araw. Tinulungan na siya ng tatay niya. Yan yung tatay niya. Tinulungan na siya niyan. Inakay na siya. Kasi sabi niya, son, stop. Okay? Mahirap na yung sitwasyon mo. Wag na, sabi niya, no dad, kailangan kong tapusin to. Tinulungan na lang siya ng tatay niya. Hanggang sa gumabi na, saka sila nakarating doon sa finish line. Alam mo, nung nakarating siya sa finish line, lahat ng tao nag-standing ovation. Nung nag-standing ovation yung mga tao, bumagsak siya ulit, dinala na siya sa ospital. Doon na siya inoperahan, dun sa mga naputol niya, etc., etc. And right after the operation, in-interview siya. Okay? Sabi sa kanya ng mga media, sabi niya, Derek, bakit mo piniling magpatuloy? Bakit mo piniling tumakbo pa rin in spite of what happened sa'yo? Okay? Alam mo, ito yung sinabi niya. Okay? Ang sinabi niya is this one. Ang sinabi niya, it's, my country did not send me 7,000 miles around the world to start the race. But
to finish the race. Okay? Yan yung binagsak niya dun sa mga nag-i-interview sa kanya, sa mga media. Hindi ako pinadala ng country ko 7,000 miles around the world para simulan lang yung laban. Pero para tapusin ano man ang sitwasyon. That's why from that day on, nakilala na si Derek Redmond. Okay? Ginagamit yung storya niya lagi to motivate people na maging committed ka no matter what. Okay? Na talagang gawin mo ang lahat. Okay? No matter what. Kasi hindi ka sinilang sa mundong ito para lang umusbong, kundi magkaroon ng impact sa maraming tao. Are you with me mga mentors? Okay? Are you with me? Ulitin ko, hindi ka sinilang sa mundong ito para lang umusbong and then afterwards mamatay. O hindi. Sinilang ka sa mundong ito, pinili ka na ikaw mismo malagay sa mundong ito, hindi lang para mabuhay lang and then mamatay afterwards, kundi magkaroon ng impact sa maraming tao. And what we do right now in I Am Worldwide, it's a tool, okay, para yung impact na yan, no, mailagay mo sa tama. Kasi once na ginawa mo yung best mo in the business that we're into, you can create a lot of impact. You can create a lot of people being inspired with your story. Kasi, okay, hindi ka, okay, nagpadala dun sa mga bagay na pwedeng magpapigil sa'yo, kundi naging committed ka to finish the race and get that impact na gusto mong ma-share sa maraming tao. Okay? Are you learning mga mentors, no? Natututo ba tayo? Nai-inspire ba tayo dito sa mga nadidinig natin? Type 4 nga tayo mga mentors. Type 4. Yan, grabe. Yun. No? May naligaw pa, may nag-5 pa, no? Advance yan yung sinasabi ko. Advance talaga, no? Hindi pa nagpa-5. 4 pa lang. 5 na kagad. Ibig sabihin lang niya, nakita niya na kagad, no? What's next, no? Ngayon. So again, no? Okay, kailangan commitment tayo, no? That's one thing, no? Pag alam mo yung goal mo, ang goal niya to finish the race no matter what. Okay? Ni Derek, kailangan matapos ko to no matter what. Manalo man ako matalo, kailangan matapos ko to. That's the goal. Alam niya. So hindi siya distracted, ano man nangyari sa kanya, tinapos niya pa rin. Ending up, okay? That's the story to tell. Okay? Tayo ganun rin. Okay? Meron at meron tayong ikukwento pagdating ng finish line. Alright? So, ayan, no? Grabe. Okay? Iba yung mga nadidinig natin ngayon, no? Okay? So again, no, inspire individuals to push their limits, no? Na-stretch tayo, okay? And at the same time, pag meron tayong nasiset ng goal, we are motivated to stay committed. Okay, to stay committed. And last but not the least, number 3, no? When it comes to motivation, na-maintain niya yung enthusiasm. When you set goals, it gives you motivation para ma-maintain yung tinatawag nating enthusiasm. Ladies and gentlemen, mga mentors, this is one thing, no, na gusto kong i-impart sa inyo. Okay? We need to maintain enthusiasm in what we do. No matter what happened, no matter ano man yung kakaharapin mo na mga challenges in the business na ginagawa natin, okay? No matter ma-reject ka, ma-discourage ka, okay? No matter mawalan ka ng tao, alam mo 'yon? Okay? No matter na hindi mo man tamaan kagad yung mga goal, no? Kailangan yung enthusiasm, okay? Yung excitement laging nandun. Okay? Bakit ba natin kailangan ma-maintain yung enthusiasm? It is because, okay? It is because nothing great was ever achieved without enthusiasm. Okay? Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Okay? So, ladies and gentlemen, setting goals motivates us, no, para ma-maintain yung eagerness, yung excitement, okay? Yung matinging level ng excitement, no, in what we do. No matter what happened, no matter ano man yung kaharapin natin, okay? At least, no, until the end. Pag nandyan yung enthusiasm, excited ka palagi, definitely, mararating mo yung goal.
Okay? Excitement creates an impact sa ginagawa natin. Okay? Pag lagi kang excited, nahahawa mo yung mga tao. Pag lagi kang excited, meron kang enthusiasm, technically, okay, yung mga prospect mo, iba yung nagiging tingin sa'yo. Mas lalo mo sila na-attract to join with you. Kasi sobrang excited ka, sobrang positive ka. Ang taong excited, sobrang positive ng ng aura. Kaya ang tendency, it's that, okay, naano mo siya, okay? Na-attract mo yung mga tao na yan. Okay? That's why setting goals is really important in order for us to be motivated at yung enthusiasm hindi mawala. Okay? So, that is, okay, the thing, no, about motivation. When you set goals, na-motivate talaga tayo. Alright? Let's proceed with number 3. No? Number 3. Okay, ano ba yung number 3? Number 3, when you set goals, no? Okay, nagkakaroon rin tayo dito ng measurable progress. Okay? Again, when we set goals, nagkakaroon tayo ng measurable progress. When we talk about measurable progress, no, it simply means this one. Okay? Goals allow for tracking progress and achievements, making it easier to celebrate milestone and adjust strategies as needed. Okay? Pag nagse-set tayo ng goal, okay, talagang nami-measure natin where we are right now. For example, nag-set ka ng goal. Ito yung goal mo. Okay? And then nilalakaran mo yung goal mo day in and day out. Okay? Tinatrabaho mo talaga makuha mo yung goal mo. Okay? At some point in time, okay, natatrack mo, nasan ka na with your goal? Okay? Are you 100 steps from the time you started? Okay? Are you 1,000 steps? Are you 1 kilometer away from where you started? Or are you 1 kilometer away from your goal? Ladies and gentlemen, natatrack mo yung progress mo and yung achievement mo. Okay? Example, you're hitting rank. You're hitting rank. Okay? This month, okay, ang nangyari, 7,000 yung mo, yung nasa kabila mo. Sa kabila, 2,000 lang. Ibig sabihin, malakas yun dito. Di ba? Naabot niya yung sapphire thing, dito hindi niya naabot. So, ang tendency, okay, alam mo na, saan yung magpo-focus ka? Yan dito. Okay? So, natatrack mo yung progress. And then, pwede kang mag-reheat ulit ng sapphire. Okay? Yung mga tao mo na dito na naka 7,000 RQV, i-motivate mo lang sila to achieve more para makuha mo yung 7,000. Yun sa kabila, doon ka mag-focus, mag-direct ka ng bago kasi kulang pa yan. Kaya hindi mo na-hit yan, kulang pa. So you will exert extra effort again. So with that, natatrack mo yung progress mo and at the same time, yung mga achievements mo, okay, natatrack mo rin. Ladies and gentlemen, okay, when you set goals, technically, okay, there's what we call measurable progress along the way. Hanggang matamaan mo talaga yung mga sineset mo. Okay? And pag tinamaan mo yan, making it easier for you to celebrate milestone. You need to celebrate small wins, ladies and gentlemen. Okay? Kailangan pag nakakahit ka ng goal na sinet mo, celebrate at one moment in your life. Okay? Bigyan mo ng incentive yung sarili mo, pakainin mo yung sarili mo ng masarap when you achieve your goals na sineset mo. Okay? Mag-travel ka kung kinakailangan, bumili ka ng mga bagay, no? Just to appreciate what you have acted upon, no? Dun sa pagkuha mo ng pangarap mo. Okay? Pagkuha mo ng mga sineset mo. Okay? So, wag mong kalimutan yan. When you set your goals at tinatamaan mo, technically, celebrate. Okay? Celebrate with your leaders. Okay? Celebrate with your family. Alam mo yun? Okay? Yung mga milestones na yan, technically, it will help you a lot para sa mga susunod mo pang isa-set na goals. Yung mga much bigger things na isa-set mo pa. Okay? And then from there, no, you can adjust strategies as needed. Okay? As I've said kanina, pag na-track mo na yung progress at hindi mo na-hit, hindi mo tinatamaan kaagad-agad, no, yung mga sineset mo na goals, technically, kailangan mo i-adjust talaga yung mga strategies para tamaan mo siya. Okay? So basically, that's one thing, no, pag nagse-set ka talaga ng goal. Okay? Number 4, no? Are you learning, mga mentors? Are you learning? No? Kung natututo tayo, mga mentors, type nga tayo ng 5. Yan, type tayo ng 5. Yun. So again, no? Okay?
setting goals gives us measurable progress, no? It allows us to track our progress and achievements and magkaroon tayo ng adjustment, no? Ng strategies if needed habang hindi natin nakukuha yung goal na sineset natin at a time limit na ginawa po natin. Alright? So that's number 3. Number 4, no? Gaano ba ka-importante talaga ang pagsiset ng goal? Number 4, because it gives us sense of purpose. It gives a sense of purpose. Ba't mo kailangan mag-set ng goal? It's because you have that sense of purpose. Meron kang reason na ngayon why you need to achieve this goal. Okay? Having a goal instills a sense of purpose, helping individuals understand why behind their actions and decision. Okay? Pag meron ka kasing goal, technically, okay, yung purpose umuusbong. Okay? Bakit mo ba kailangan ma-hit yung goal na yan? Maybe at some point, para sa sarili mo talaga. Okay? There are people na meron silang gustong patunayan sa sarili nila. That's why they set this kind of goals. Okay? That's your why. Kasi kailangan mong ipakita sa tao, no, na talagang ikaw to, iba ka sa iba. Okay? Marami kasing ganun di ba? Minsan, ang tingin sa iyo lalo na ng mga kapamilya mo, you're nothing, di ba? Ay, hindi mo kaya 'yan, hindi ka makakalabas na diyan sa sitwasyon mo na 'yan. Hindi ka na hindi mo maabot 'yan. Pakotse-kotse ka pa, Carl. Hindi ka magkakakotse. Alam mo 'yun, yung tingin sa iyo ng lalo ng pamilya mo, okay? Hindi ganoon ka katiwa-tiwala, no? Kumbaga, ito nga lang yung inabot mo, hindi ka nga nakapagtapos ng pag-aaral, tapos sabi mo yayaman ka, magkakakotse ka. Minsan, yung family members natin, okay, hindi tayo naiintindihan di ba? Pero if you set that goal, okay, yung sense of purpose na, teka lang, kailangan ko patunayan na mayroong something dito. No, naiintindihan mo na ngayon that there is a why. Okay? Pag nag-set ka ng goal, ito, gusto ko, tamaan ko to para mapakita ko sa mga mahal ko sa buhay that I am something. Okay? Gusto ko mapakita ko sa kanila na kaya ko naman. Okay? Na willing naman ako, no? Na gawin ang lahat para mapakita sa kanila na literally, okay? Meron akong say sa buhay. Hindi lang ako yung tao na wala lang, alam mo 'yon, na dumaan lang sa mundong ito and then ending up mawawala rin, no? So hindi ako 'yon. Okay? So basically, okay, yan yung mga bagay, no, na nagagawa, no, pag meron kang sineset na goal. You have a sense of purpose. Okay? Kailangan mo siya maintindihan. Yung iba naman, hindi lang dun sa sa pansarili, minsan ang goal nila, okay, literally para sa family nila, okay? Sa mga loved ones nila, kaya nila 'to ginagawa kasi para sa pamilya nila, gusto nila okay, may alay itong goal na 'to para dun sa mga anak nila, alam mo 'yon? Sa asawa nila, sa mga magulang nila, no? Okay? Basically, when you set goals for your family, for your loved ones, or literally for your deepest why, no? It gives you that sense of purpose. Parang minsan hindi mo na ma-afford na hindi ma-hit yung goal. It's because you know why you're doing it. Okay? So, naintindihan mo na yung dahilan. That's why yung lahat ng ginagawa mo ngayon, there's what we call the sense of purpose. That's how important goal setting is sa ginagawa nating negosyo. Okay? Kung natuto ka nga dyan, type 6 nga, mga mentors. Type 6 kung natuto ka dyan, no? Ayan, type 6. Grabe, no? We're done with number 4, no? Last 2 na lang tayo, mga mentors. Nandyan pa ba kayo, mga mentors, no? Natututo ba tayo? Ayan. Alright, no? Number 5, no? Number 5, okay? When we set goals, no, basically, okay, it also increases our resilience. Okay? It also increases our resilience, no? So, goals can help individuals navigate challenges and setbacks as they serve as reminders of what they are ultimately striving for. Okay? Kapag ikaw nag-set ka ng goals, okay? Ito yung gusto mo talaga makuha. You really know what you want in life, okay? Yung resiliency, okay?
sa sarili mo, grabe, tumitibay ka. Na kahit anong giba sa'yo, hindi ka na tinatamaan. Okay? Pag alam na alam mo yung goal mo, sinet mo ng tama yung goal mo, okay? Again, walang pwedeng makapigil sa'yo. Pag sinet mo yung goal mo, okay, ng tama, it increases your resilience. Tumitibay kang parang bato. Nagiging manhid ka na. Na kahit na i-discourage ka pa ng maraming tao, dahil alam mo na makukuha mo yung goal mo. Alam mo, ito yung sinet mo, at some point makukuha ko yan no matter what. Okay? Yung pagiging matibay sa ginagawa nating negosyo is literally, okay, nandyan na. Kaya alam mo kung bakit maraming nagkukwit sa negosyong ginagawa natin? Maraming nagkukwit. It's because hindi sila nagseset ng goals. Kasi pag mag-set ka ng goals, hindi ka makakakwit. Kasi may kailangan kang tamaan eh. Alam mo bakit nagkukwit yung iba? Hindi na nag-set ng goals. Ay, parang hindi na nila nakita yung sarili na achieving something eh. Are you with me mga mentors? Okay? Kaya pag nagkita-kita kayo mga mentors, lagi mong i-remind yung mga co-mentors mo. Okay? Sabihin mo lagi, "Hoy, mag-set ka ng goals kasi it will increase your resilience." Tibay ka dito. Hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Sama-sama natin kukuhanin yung mga goals na yan. Okay? Kasi it increase your resilience when you set your goals. Kaya kung may mawala sa inyo, tingnan nyo yun. Mag-open camera yung mga tao dito. Tingnan nyo yung mga mukha na nandyan ngayon. No? Pag yung mga yan, mga nawala. Pag yung mga yan, hindi nagpakita, okay, ibig sabihin yan, wala nang goal yan. Pag hindi mo na nakikita yan, hindi na nagpaparamdam yan, wala ka na bang goal, mentor? Sabihan mo. Oo. Wala ka na bang goal? Pati ka na nagpapakita. Okay? Oh, ayan. Kasi pag hindi na nagpakita yan, sigurado ako, malamang sa malamang, wala nang goal yan para sa IM Worldwide. Okay? Ngayon, matatrack mo na ngayon yung mga co-mentors mo, yung mga leaders under mo. Pag hindi na nagpapakita, kaya mo na share remind, mentor, hindi ka na nagpapakita, wala ka na bang goal? Okay? Wala ka na bang wala ka na bang tina-target dito? Hindi ka na nagpapakita eh. Okay? Which is literal true. Yung taong nawala dito, wala siyang goal para sa IM Worldwide. Tama ba? Okay? Pero kung may goal ka lagi, imposible naman di ka magpapakita. Okay? So, alam mo na ngayon paano matrack yung mga nawawala at yung mga nagiging inactive kasi wala nang mga goal yan. Okay? At pag mayroong goal yan, nag-i-increase yung resilience. Tumitibay yan. Okay? Kaya sabihin mo lagi doon sa mga leaders under mo, make up a goal para hindi mawala yan. Okay? Lagi kang mag-set ng goal, mentor. Ano yung next natin? Okay? Kahit maliit lang na goal, okay lang yon. Alam mo, 2 pay-ins lang, 2 leaders lang, okay lang yan. One step at a time. Kahit maliliit lang yan, importante may goal. Kasi hindi yan mawawala pag laging may goal. Are you with me? Are you learning mga mentors? Natututo ba tayo? Grabe, no? Tandaan mo yan, ha? Okay? Always come up with a set goals with your leaders, with your downlines. Kasi pag nagsiset kayo ng goals, okay, as a group, okay, walang mawawala dyan. Okay? Walang mawawala. Alright? Ayan, grabe. Okay? Whew! Number 5, we're down to the last one, no? Okay, kung kung buhay pa ba yung mga tao nandito, type nga tayo ng 6 mga mentors. Ayan, tapos na pala yung 6. Type 7 na tayo mga mentors, no? Kung na tayo, nandiyan pa kayo, buhay pa ba? Natututo ba? Type 7. Grabe si Men's Engel, oh. 7 pa. Gigil na gigil sa pagpindot ng 7, no? Ayan. Ibig sabihin, excited, no? For the last and final, no? Thing about setting goals, no? At least natututo kayo mga mentors, no? Okay? That's really my goal, no? To impart this certain knowledge, no? And at the same time, yung mga kailangan natin maintindihan at malaman pa, no? When doing IM Worldwide, no?
Number 6, final. Number 6, final thing, no, about setting goals. When we set goals, okay? Ay, by the way, no, bago pala tayo mapunta dun sa number 6. Familiar ba kayo dito sa tao na to? Familiar kayo dito sa tao na yan? Okay? Kilala nyo ba yan? Okay? Kilala nyo ba yung tao na to? Yes, tropa ko yan eh. Oh, tropa daw, no? Tropa daw ni mentor yan, no? Sino yan? None other than Colonel Harland David Sanders. Kung familiar kayo sa kanya, siya po ang owner ng KFC. Okay? Siya ang owner ng KFC. Back then, story niya lang, no, para sa mga hindi nakakakilala at hindi nakakaalam, si Colonel Sanders, no, Colonel Harlan Sanders, okay, nagsimula siya ng kanyang chicken business, chicken recipe, nung 65 years old siya. At inalok niya yung recipe na yan, okay, sa maraming tao sa Amerika. And there are 1,009 times na nireject siya ng mga tao. Take note na 1,009 times rejection. 1,009 times rejection ang natanggap niya at the age of 65. Imaginein mo yan, mentor. Kung ikaw yan, 65 ka na, ma-reject ka ng dire-diretso, 1,009 times. Ang sarap na mag-quit. Parang hindi na yata mangyayari. Kasi ang dami mong kinausap, inalok mo yung recipe, sabi sa'yo, nako, di bagay sa sa Amerika yan. Yung mga Americans, hindi magustuhan yung recipe mo. 1,009 times rejected siya. Pero alam niya kasi kung ano yung goal niya. Nag-set na siya eh. Magiging big thing tong chicken ko. Okay? Na-set niya yan, magiging big thing to. Tiwalang-tiwala siya dun sa recipe niya. Na kahit na i-reject mo siya, wala siyang pakialam. Kasi nakita niya na yung endpoint niya. Nakita niya na what will be the final thing about that recipe of chicken that he has. Okay? Kaya kahit na-reject siya ng paulit-ulit, 1,009 times, nakita niya na magbo-boom yung chicken na to at some point. Kaya alok lang siya ng alok. Ayaw mo, next. Ayaw mo, next. Ayaw mo, next. Ayaw mo, next. Alam mo nangyari? Pagdating ng 1,010, boom. Doon may nag-accept nung kanyang recipe ng chicken. And doon po pinanganak yung Kentucky Fried Chicken. Okay? Doon po nagsimula yung KFC. Because of that one person on the 110th time na inalok niya yung recipe ng chicken, doon lang may umuo. What's my point? Resilience. Pag alam mo yung goal mo, titibay ka talaga, mentor. Kahit na i-reject ka pa, i-discourage ka pa ng maraming tao, hindi ka titigil. Okay? Hindi ka titigil kasi alam mo, meron kang mararating at some point. That's why you need to see yourself. Sa I Am Worldwide, you need to see yourself. Ano ka na? Nakita mo na ba yung sarili mo na nasa billboard ka? Okay? Nakita mo na ba yung sarili mo na ina-awardan ka sa Elite Executive Night? Nakita mo na ba yung sarili mo na naka-sports car ka, naka-supercar ka? Okay? Ladies and gentlemen, you need to see yourself achieving those dreams, those goals na gusto mong iset. Kasi pag nakita mo na yan, okay, para ka ng sundalong hindi tatamaan ng bala. Kasi alam mo na yung endpoint mo, alam mo na yung mangyayari sa'yo. You need to imagine. You need to imagine na talagang, alam mo yun, okay, kumikita ka na ng 7 digits. Excited ka ba dyan? Kikita ka ng 7 digits, grabe, nakaka-excite. Ang hirap ubusin ha. 1 million pataas. Ang hirap ubusin yan, 1 month. Okay? Nakita mo na ba, nagdadrive ka ng kotse mo kung wala ka pang kotse? O kung may kotse ka na, mag-sports car ka. Kung naka-sports car ka na, magsusupercar ka na. Alam mo yun? You need to see yourself. Nakaka-excite yan, mga mentors. And pag naset mo yung goals mo na mga gusto mo na yan, okay, nag-set ka na ng dream board mo, meron ka ng goal board, lakaran mo yan, ang hirap mong pasukuin. Ang hirap mong pasukuin pag alam na alam mo kung ano yung mangyayari sa'yo.
No matter what happened, okay, wala kang pakialam. Kasi alam na alam mo what's your endpoint. Okay? Grabe. Are you learning, mga mentors? Natututo ba tayo? O yan, final na tayo. Okay, kung natuto tayo dito no sa story ni Colonel Harlan David Sanders, no? Let's go with the final thing, no? Final, no? Last, number 6, no? Gaano ba kaimportante yung pagseset ng goal, no? Gaano ba kaimportante? Number 6 is this one. Okay? Number 6, okay? It's literally setting goals, okay? It gives us personal development. Okay? Pag nagse-set ka ng goal, nagkakaroon ka ng tinatawag nating personal development. Okay? Nagkakaroon tayo ng personal development, no? Literally, working towards goals fosters growth. Kapag ikaw nag-set ka ng goal at tinatrabaho mo na yung goal mo kasi sinet mo, wala namang sinet na goal tapos di mo tatrabahuin, di ba? So, pag nag-set ka ng goal, i-workout mo na siya. Therefore, habang nag-workout ka, it fosters growth. Nag-grow ka na niyan, hindi mo alam. Unti-unti, nag-iibang tao ka na niyan. From the previous ikaw, nag-iiba ka na. Eh? Ini-encourage mo na, no? Nagkakaroon ng encouraging skill development. As I've said kanina, nagiging abnormal ka. Yung hindi naman ikaw dati, eto ka na ngayon. Yung dati, hindi ka naman maporma. Okay? Lumabas ka ng bahay, naka-t-shirt, naka-short ka lang. Ngayon, pag pumorma ka, Korean na. Medyo halata naman sa akin, di ba? No? Ayan. Okay? So, ganun siya, di ba? Iba ka na eh. Okay? Kumbaga, nag-iibang anyo ka, nag-iibang tao ka. Okay? Nandun yung self-discipline. Alam mo dati, pag nagsiset ka ng goals, ano ka, okay lang sa'yo gumimik. Okay? Okay lang sa'yo magbisyo. Okay? Pero pag nag-set ka ng goals talaga, yung totoo, gusto mo siya talaga marating, there will be self-discipline. Okay? Hindi ka na pala inom. Okay? Kasi may kukuhanin kang goal eh. Di ba? Minsan nakalimutan mo na mag-yosi kasi busy ka sa hataw. Alam mo yon? Okay? Nagkakaroon ka ng self-discipline. Inaalagaan mo na yung sarili mo. Okay? Pa-barley-barley ka na everyday. Pa-video-video shoot ka pa. Pinopost mo pa. Di ba? Parang ako yun ha. Di ba? There's self-discipline eh. Kasi bakit? May goal ka eh. May gusto kang marating eh. Okay? Imagine mo, kung wala kang goal na mararating, edi okay lang uminom, okay lang magyosi, okay lang magpuyat, okay lang gumimit lagi kahit walang pera, alam mo yun? Okay? Okay lang lahat ng bagay, di ba? Kasi wala eh. But when you set goals, literally, there's what we call personal development. Again, you become abnormal, nag-iibang tao ka. Okay? Nagkakaroon ka ng growth within yourselves. You encourage skill development. Okay? Yung skills na hindi mo ginagawa dati at hindi mo alam dati, ngayon alam mo na. And at the same time, a greater understanding of oneself. That's one thing. Alam mo bakit love na love ko ang network marketing? It's because of this personal development. Kasi dito tayo naturuan paano mag-set ng goals talaga. In that way, there's what we call personal development. Okay? That personal development, literally, okay? Sa totoo lang, kahit hindi ka kumita sa network marketing, yung nabago pa lang yung personality mo, nabago ka sa person, is really one thing. Kumbaga, ano na yan, bonus na lang yung kumita ka, bonus na lang yung magkakotse ka, bonus na lang yung lahat ng bagay, no? Okay? Lalo na yung mga tangible things, bonus na lang yan. Ang importante, ibang tao ka na from the person you are before. Okay? That's one thing, no, about setting goals. Okay? About setting goals. I hope, no, marami tayong natutunan, no, about these 6, no? Review lang natin, mga mentors, no? Okay? Okay, yung 6 na yan, no? But before that, no, just I want to look at this one, no? Okay? Yung bodybuilding, pag gusto mo magpalaki ng katawan, talagang literally ano ka niyan, nadidiscipline ka. Okay?
Hindi ka pwede talaga magpuyat o kumain ng kung ano-ano pag nagba-bodybuilding ka, 'di ba? Nagpapalaki ka ng katawan, grabe yung pag-sit ups mo niyan, pagpapa-abs mo, 'di ba? So literally, hindi ka pwede mag-skip ng ng buhat mo kung chest ba 'yan, biceps ka, kung seryoso ka talagang lumaki yung katawan mo. So yung discipline nandoon, no? And nag-iiba ka. Okay? Sabi ko nga, pagka hindi ka nagpapalaki ng katawan, okay lang sa'yo gumimik from time to time, di ba? Pero ngayon, dahil nagpapalaki ng katawan, kailangan sakto na yung tulog. So, iwas muna sa gimmick, iwas na mga masasamang pagkain, alam mo yan. So, basically, ganun yung nangyayari sa atin, no? When we come up no with a personal development. That's literally, it's because we set goals. No? We set goals no sa ginagawa nating negosyo. Alright? Let's review the sixth one, no? Okay, ito yung anim. Number 1, sense of direction and focus, no? Number 2, motivation. Number 3, measurable progress. Number 4, it's sense of purpose. Number 5, increased resilience. And number 6, personal development. May personal development, no? So yung anim na yan, ladies and gentlemen, I want you to look at it from time to time and always remember these things, no? Kung bakit kailangan natin mag-set ng goals, no? But again, we need to act on this one. Yung natutunan natin ngayon, hindi lang siya basta learnings. It must be a wisdom. Ano ibig sabihin nun? Kailangan ma-apply mo siya. And I want you to look at these things, no? Para ma-apply mo siya. In the world ng I Am Worldwide, sa ginagawa nating negosyo, basically, I just want to share this one. Maybe alam nyo na to, no? But ito yung I Am Worldwide goals. Kailangan, as much as possible, medyo align tayo with these goals, no? Okay? Number 1, kailangan mag-rank up ka to Sapphire. That's the important thing. But I want to emphasize this one. You need to rank up to Sapphire monthly. At least Sapphire. Bakit? Sakit po ng mga networkers, network builders sa I Am Worldwide, pag nag-Sapphire na, masaya na. Pag nag-Sapphire na, masaya na. Sapphire na ako kasi lifetime naman yan. Nakalagay na yan doon sa dashboard ko. Title rank, Sapphire. Kaya lang, nagkakatalo, pay rank. Ano pay rank? Bumalik eh. Why? Sakit yan ng all of the distributors. Karamihan ng distributors. Okay? Ng I Am Worldwide. Rank to Sapphire monthly dapat. Hindi rank to Sapphire lang. Kaya siya may nakalagay ng monthly. Ladies and gentlemen, this is a thing na kailangan maintindihan nyo. Hindi kasi ito nadidiscuss yung nakalagay na monthly. Rank to Sapphire lang. Pero dapat ang goal mo, at least monthly, Sapphire ka. Why? Ba't mo kailangan mag-rank ng Sapphire mission? Pag hindi ka Sapphire, bumaba ka sa Jade, sa Platinum, or sa Gold, basically, wala kang ULC. Kaya kailangan monthly. So, i-goal mo na monthly talaga, tamaan mo na yung Sapphire. Okay? Kailangan yan. Monthly ng monthly, hindi ka nawawala para yung ULC, meron ka lagi. Okay? So, rank to Sapphire monthly, hindi rank to Sapphire lang. And pag nag-rank ka kasi ng Sapphire monthly, eventually, mapupush yung team nyo pataas. It will pag ikaw na yung magda-diamond, ang mindset ng team mo, ng Team Victory is to rank to Sapphire monthly, eventually, walang hindi magda-diamond. Kasi kung nag-Sapphire ka na at monthly ka na magsa-Sapphire, eventually, rate ka ng Sapphire, dagdag na lang ng dagdag ng bago. Rate lang rin ng Sapphire. Eventually, magugulat ka na lang, meron ng nag-diamond, katulad ni Mentor TJ, of course, no? Ngay diamond. Pag merong nag-hit lagi ng Sapphire monthly, sigurado ko may magda-diamond ulit yan na possible direct ni Mentor TJ, pwede na siya mag-blue diamond. After ng blue, magiging black. After ng black, magiging crown. After ng crown, magiging crown alpha mentor.
Ang key, rank up Sapphire monthly. Hindi lang to para kay Mentor TJ. Para sa'yo to. Alright? Para sa yan. Para yung rank mo pataas ang pataas. Kasi pag naging mindset ng buong team mo yan pababa, nag-rank ka ng Sapphire, monthly nag-rank ka, meron ka ng mga grupo, meron ka ng mga leaders, mag-rank rin sila ng Sapphire, edi magruruby ka. Pag yung mga nasa ilalim no, nag-Sapphire din, edi mag-emerald ka kasi magruruby na yung direct mo. Okay? O, ngayon, yung mga direct mo naman pababa, magsa-Sapphire din, o di may magruruby, may mag-emerald, ikaw diamond ka na. Are you with me? So the mindset must be rank up to Sapphire monthly. Wag lang one time. Okay? Wag lang one time. Okay? So, number 2 application. Number 2 application, ano yan? Get tangible result. First car. Sino dito yung wala pang first car? Mag-type nga tayo ng car. Type tayo ng car. Ayan. Type tayo ng car. Yung wala pang kotse. Sa IM Worldwide. Ayan. Ang dami pa. Okay? You need to come up with your tangible result. Kailangan magkaroon ka ng kotse kasi nasa networking ka. Okay? It's not because para may pagmayabang ka. It's because yung negosyong pinasok mo is literally an inspiring field na negosyo. Kailangan kasi may nai-inspire ka. Ang paglalabas ng kotse, it's again para maka-inspire ka ng tao to do more. Kasi kung nagawa mo magkakotse, yung mga walang kotse, magkakakotse rin. Lalo na ikaw as an upline, as a leader, na meron kang mga tao under na organization mo, okay? Technically, kailangan mo sila ma-inspire na kung ikaw nagkakotse, sila rin posible magkakotse. That's why tangible result or your first car is very important in IM Worldwide. Okay? Pag hindi ka nagkakotse, hindi rin maglalabas ng kotse yung mga leaders mo. Maniwala ka sa akin. Okay? Pag hindi ka naglabas ng kotse, mahihirapan din maglabas. Alam mo bakit? Simple lang. Ang sasabihin lagi ng downline mo, si upline nga walang kotse, maglalabas pa ako ng kotse. Tama, mali. Di ba? Si upline nga walang kotse, tas ako, papaglabasin mo ko ng kotse. Upline ko muna bago ko, di ba? Ganyan ang reason. Okay? Siyempre, are you with me? Copy, upline lahat eh. Di ba? Nasa training niya, copy, upline. O, anong resulta ni upline? Wala pang kotse. Hindi mo na ako mag-kotse. Di ba? Oh. Bottom line, get tangible result as soon as possible. Rank up ka ng Sapphire, labas ka ng kotse. Sinasabi yan sa training, mga mentors. Get your first car. Okay, ano pa? Okay? Hit ka ng incentive. Ito one thing. Okay? One thing. Ito rin yung isa sa mga bagay na I learned. Okay? I learned my lesson. Pag si IM Worldwide naglabas ng incentive, ang unang mindset ng karamihan, oops, parang hindi pa sa akin to. Hindi pa nagsisimula. Okay? Paglabas pa lang ng incentive, alam mo na sa sarili mo, hindi mo kaya. Ay, hindi na to sa akin. Hindi ko kaya yan eh. Kunyari, naglabas ng pre-wheels. Alam mo sa sarili mo, hindi mo kaya. Ay, hindi ka na mag-maintain. Are you with me? Okay. Naglabas ng luxury incentive, shopping, may maintenance. Ay, hindi ko naman kaya yung ganyang RQB kagad ngayon. Hindi na muna ako mag-maintain. Are you with me? Ano ang disadvantage pag hindi mo hinihit yung incentive? Hindi lalaki ang grupo mo. Are you with me? Pag hindi ka nag-hit ng incentive at hindi mo ginagawa yung part mo initially, okay? Hindi lalaki grupo mo. Hindi lalaki ang grupo mo. Maniwala ka sa akin. Okay? Kasi hindi mo piniprepare yung sarili mo for something big. Alam mo ba pag nag-hit ka ng incentive, tinatrabaho mo yung mga requirements ng incentive, ibig sabihin you're preparing yourself para ma-hit talaga yun. Worst case, hindi mo man siya ma-hit, sigurado ko may nadagdag sa'yo. Are you with me? Kunyari, nag-hit ka ng incentive. Usually, ang incentive, merong direct referral requirements. Ilang direct RQV yan. Okay?
Meron rin diyang maintenance na requirement and then RQV requirements. Usually, ganyan ang incentive natin, di ba? Okay? So, technically, kung yung mga requirements hindi mo i-hit, hindi ka lalaki. Example, yung direct na lang. Kung hindi mo pa talaga kayang ma-hit yung incentive, you know in your mind, para imposible pa to sa akin. Kahit yung mga little requirements lang beyond the RQV requirement, kahit yun lang yung i-hit mo. For example, nakalagay doon 5,000 direct RQV or 4,000 direct RQV. Di ba yung free wheels natin may ganun? 4,000 direct RQV. Okay? Nakalagay doon. Eh alam mo, hindi mo na tinabaho. Pero kung gusto mo talagang lumaki, gusto mo makahit ng incentive in time, kahit yun muna, pas yung training. Attend ka ng training lagi. Definitely, lalaki at lalaki yung grupo mo. Saka ito yung importance pag mag-hit ka lagi ng incentive. Kahit feeling mo hindi mo pa kaya. Kasi yung willingness, yung pagiging gigil sa pag-hit ng mga incentive, nakikita ni Lord. Pag alam niya, hinihit mo yung incentive kahit hindi mo kaya, ibig sabihin, ready ka. Si Lord, kahit kailan, hindi magbibigay ng blessing sa mga taong hindi ready. Kung lagi mong sinasabi, hindi mo kaya, hindi ko nagagawin yan, ibig sabihin, hindi ka ready. Pero kung ang iniisip mo, o sige, hindi ko pa kaya yan, pero tirahin ko kahit ito lang, direct referral, maintenance. Yan dalawa na yan. Ibig sabihin, you're preparing yourself for something big. Hindi mo man mahit yung incentive, lalaki. Meron kang bago. At alam mo ba, yung mga bago na yan, baka mamaya, yan ay yung mga alas mo sa susunod. Yan ay yung mga nasa left and right mo na magpo-produce ng RQV na required for IM incentive. Imagine, Mentor TJ, your grand mentor. Hinihit niya lagi incentive. Hindi niya tinatamaan. Hindi niya tinatamaan. Pero he kept on reaching the incentive. Nung una nga, nakalimutan niya pa mag-maintain. Kaya hindi nakakahit na incentive. Eh, bawal yun sa IM. Natuto siya dun. Maintain siya. Okay? And then yung mga directs, ginagawa niya. Alam mo, dumating sa point, right now, nag-diamond si Mentor TJ, meron pang pre-wheels, 1 million. What's my point? He prepared for this way back before. I know it. Prepare niya yan way back before. Kasi, kailangan maging ready ka para pag yung blessing binuhos ni Lord, salun-salo mo. Are you with me? Okay? Kung ganun ang mindset ng top mentor mo, ng pinaka-mentor mo dito, dapat ikaw rin, ganun din yung mindset mo. Maging ready ka, mentor. Okay? Maging ready ka. Kasi yung pagiging ready mo, dyan magsisimula kumilos si Lord. Okay? Yung pagiging ready mo, dyan magpapadala si Lord ng mga alas na kailangan. Okay? Ready na kasi si Mentor TJ. O, edi pinadala na sa kanya yung mga alas. O ano? Imaginein mo, 1 month lang, nag-diamond na. Diba? O, 1 month lang, nahit na yung incentive. Diba? O, maging ready ka. No? Type mo nga, I am ready. Yan, I am ready. Type mo dyan. Panggigilan mo yan, may exclamation point. I am ready. Ayan. Yan, I am ready. Yan, panggigilan mo, mentor. Maging ready ka ngayon, no? Hindi pwedeng pag merong incentive, hindi mo i-hit. Lalo na pagka ang team ang nagpa-incentive, kunyari Team Victory may pa-incentive. Panggigilan mo, ments. Grabe yan. Okay? Kasi malaki matutulong sa inyo yan. Hindi yan para kumita si upline o para ma-hit lang yung incentive. Hindi Hindi. Okay? Kaya nagpapa-incentive yung mga top mentor for your own growth. Si IM Worldwide, bakit nagpapa-incentive para lumaki yung grupo mo? Kaya imagine, kung sino nakakahit lagi na incentive, yun yung umaakit lagi sa stage. Mas marami pang naihit. Di ba? Guys, okay? Kailangan mong maging ready. Okay? Kailangan mong
maging ready. Alright? Let's proceed. Ano yung number 4? Hit mo yung mga incentive. Number 3 yun. Number 4, Diamond Elite Executive. Wag na wag kang papayag, no? Na hindi ka maging diamond. No matter what. Okay? Kahit walang nangungulit sa iyo. Okay? Kailangan yan yung goal natin. Diamond, diamond, diamond. Okay? Yan yung lakaran mo. Kailangan mag-diamond ka. Para isa ka doon sa mga nasa picture sa TV pag nasa office. Okay? Possible, ma-billboard ka. Kasi diamond lang ang nabibillboard, di ba? Oh. Imagine mo, it's a milestone sa buhay mo. Ma-billboard ka. Okay? Makilala ka sa isa. Sa ilang libo tayo dito sa IM Worldwide. Di ba? Nasa 60 pa lang yata ang diamond. Di ba? Ilista mo na yung pangalan mo. Ako, sasabihin ko sa sarili, ililista ko rin yung pangalan ko dyan. And that's my goal, no? Maging diamond. Working in progress lang. Ang bottom line dito, kailangan part yan ng goal mo, maging diamond, no? Number 5, maglabas ng sports car. Okay? Kasi yung first car mo, yan yung pinakapangit na kotse mo. Okay? So, huwag ka masyadong pumili ng ng magagandang kotse as your first car. Okay? Kasi yan ang pinakapangit na kotseng ilalabas mo. Ang importante, meron kang ilabas. Why? The impact of having your first car is simply this. Wala kang kotse, nagko-commute ka ngayon, hindi ka na nagko-commute. That's the impact of having your first car. So kahit ano pa yung ilalabas mong kotse, kahit nga second hand yan, I remember, no, way back before, no, sa mga network marketing company na nagsimula ng ganito dito sa Pilipinas. Grabe, second hand lang yung kotse. Lancer, GLX yata yun. As in, luma na, bulok. Okay? Luma na, ano siya? Okay? Electrolux employee. Naglabas siya ng Lancer. Ilang months lang, 2 months lang yata niya ginagawa yung yung network marketing. Naglabas siya. Boom, sumabog eh. Bulok yung nilabas na kotse ha. Kasi bakit? Commuter eh. Grabe ang sweldo. Okay? 8,000 lang a month eh. Tapos naglabas ng kotse, kahit bulok yan, naglabas pa rin ng kotse. Ang daming commuter eh. Are you with me? Ilan ang kapitbahay mo nagko-commute? Ang dami. Tapos ikaw makita ka nila, nakakotse. Iba yung impact nun. Inspiration ka pa dun sa mga downlines mo, sa mga leaders mo. Kasi kung nagawa ni mentor, kaya ko rin. Magkakakotse rin ako. Ngayon lang, taste lang, commute lang. Pero in time, magkakakotse rin. Di ba? First car yan. Pero again, your first car is your worst car. Kaya dapat, isa sa mga listahan mo pang number 5, sports car talaga. Okay? Kailangan magka-sports car ka. Okay? Sa IM Worldwide. Di pwedeng hindi. Okay? So, number 6, final, last but not the least, is of course, supercar. Okay? Supercar. No? And house and lot, of course. No? So, yan yung mga ultimate results na gusto natin. But ladies and gentlemen, mga mentors, kailangan natin daanan yung mga bagay na to. Kailangan mong ilagay as part of your goals yung mga bagay na to. Right? So I hope mga mentors, you learn a lot this evening, okay? Dito sa ating mentoring, no? Okay? Millionaire mentorship, no, na ginawa natin ngayong gabi, and I hope, no, I imparted a lot of things, no, sa inyo ngayong gabi, and I hope, no, again, hindi lang ito maging learning, but again, maging wisdom at ma-apply natin to, no, sa ginagawa natin from time to time. Maraming salamat sa time, and thank you very much. Balik ko na po sa ating host. Alright, thank you very much, Mentor Mike. Virtual clap naman po dyan. Ako, since naka-unmute po ako, pwede po tayo mag-unmute, and let's all give him a round of applause. Ayan, so iba talaga kapag yung tinuturo sa atin based on experience and not just based on books. So grabe, no? Thank you very much, Mentor Mike. Every time na naririnig ko po itong taong to, always full of knowledge, full of wisdom. And yun yung madali talaga ma-absorb ng isip at puso kapag galing sa experience. Ang dali ma-absorb, ang dali maintindihan, and I'm very excited. I hope everyone is also excited to apply this in our business. Ayan. So we're not going to end the night, of course, without asking any of
our participants or members tonight on what their takeaways about the training. So I want to call on, ay, iba nag-go-off na ng camera biglang. Ay nako, baka tawagin ako. Yeah, I want to call on Mentor Claire. Mentor Claire, ano po ang takeaway natin sa training po natin tonight? Care of Mentor Mike. Kahit na 1-2 minutes lang po na takeaway about our training tonight. Hello, amazing morning mga mentor. At sa ating grabing ngayon, no? Speaker, grabe yung ating training ngayon. Ang dami namin natutunan. Si Rocky Balboa pala yun. Tapos, yung KFC, no? Kaya dapat, no? Ang nakita ko dito, huwag tayo minto. Tama? Tuloy-tuloy lang. Kasi pag huminto, ay wala nang pag-asa. Diba? So, walang chance, no? Sorry po kasi nakapang ano. Ayan. Bale, sa daming narinig natin ngayong gabi, no? Grabe nga daw, no? Siksik-liglig at nag-uumapaw na mga learnings ngayong gabi. At of course, syempre, pagpapala sa ating lahat ang marinig ang ating mentor, Mike. So, ayun po, yung meron din akong mga nakuha kasi minsan pa ano ako dahil may marami rin akong kausap, pero ang naintindihan ko dito, natututo po tayo, no, yung personal development. Diba? So dati po ako ganun din mahihain ako. Halata ba? Dati po ako mahihain. Pero nade-develop pala ang lahat ng bagay. At talaga napapag-aralan din po pala. Kaya tama yung mga tinuro sa atin ni Mentor Mike. At saka kung talagang gusto nating may goal tayo, no, sa buhay natin, talagang dapat talaga katulad ng nangyari kay Mentor TJ, di ba? Dapat talaga meron tayong hinihit, no? Kasi kung wala tayong ihit, siyempre yung goal natin baliwala yon, di ba? So but parang nakikita ko sarili ko nako-conscious. Ayan. Ang dami kong natutunan. At yung nakita ko pang isa, no, na talagang, teka, sorry nagnanap ako. ang ano ko dito talagang maipakita natin talaga na meron tayong gustong mangyari. May purpose yan. May purpose yung mga ginagawa natin. And of course, sabi nga ganyan, nandito ka sa mundo para lang ba sa wala. Dapat talaga may magandang purpose na darating ang time, magiging legacy natin ito. At maraming tao ang matutulungan natin dahil tayo rin yung naging naging instrument para marating din nila, no, yung kanilang mga dreams, yung kanilang mga minimiti, no? At yung mga